Anyway, Pam, bago ko lang makalimutan, bago natin iwan yung pagkanta ni Super Ate. Sorry. Challenge din to o hamon din to. Kasi ang napabalitang mag-i-interview kay Super Ate ay ang veteran broadcaster na si Mel Chanco. Hamon din ito kay Mel Chanco na sana yung mga bibitawan niyang tanong para kay Super Ate ay angkop at karapat-dapat na magpapalabas ng tunay na katotohanan tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So you have that worry? May worry ka na hindi niya, she will not ask the proper questions? Or the right questions? Posible. Posible. Pero knowing Mel Chanco, siguro naman hindi siya magpapadikta. Pero sana maging challenge sa kanya to dahil ang slogan ng GMA7 ay walang kinikilingan. Di ba? Tawang katotohanan lang. Ganun. Yeah. Then it's good to say for me lang na this interview will make or break her. Yep. And if it's not a tell-all one, then don't bother. No? Wag na. Kung ikakayamot lang ng marami pagkatapos, hindi na, wag na lang. Tama. Rollbuster. Ayun nga, sabi weekend pa daw kakanta si Ivy. Weekend pa daw kakanta. Parang, sabi kasi ni Mother Pebbles sa akin kanina, mamaya. Ano kaya kakantahin niya? Nasa tono ba o wala? Naku, umayos siya, Marlon. So sige, unahin natin si... Or pwedeng may list na mamaba. Pwede mag-request. Ano ang title? Sino ang baliw? Sa pagkanta. Sa pagkanta ni Super Ate, let MMDC, kababayan ko from Pero Davao white City. powdery substance, Marlon, nakakabaliw yan. Naman. Nakakasira yan ng tino. At saka kung ang asawa mo, isang klase ng super cute, wow, makakabaliw din yun. Alam mo ba yun? Pam ang chupet niya. Ano yung bagay ni Pam ang chupet? Chupet. Sa mga bading chupet. Marlon, ikaw LGBT sensor. Ay, sorry. Hello po. Marami tayong kaibigan. Si Mother Pebbles and Princess Maui. Hello po. Ma'am Sas. Baka mabash tayo. Hindi, pagka ganun, educate us, don't humiliate us. Kasi, syempre, di ba, ang mga tito nyo at tita nyo, sanay lang kami dun sa category na dalawa lang ang LGBT sa atin noon, di ba? Tita, tito. Nung nakaraan, tinawag ako ni PH Update. Daddy, tatay. Bagay. Thank you, Ton. Thank you, Ton, sa pakulay po. Maraming salamat. Nakaka-catch up din. Salamat, Ton. Margaret Magsaysay. Margaret Magsaysay. Ayan, no? Magsaysay is my guy. Ramon Magsaysay. Like din viewers. Oo nga, pakilike naman. Oo nga. Ipantay nyo naman yung... Parang awa nyo na. Hindi naman kayo madidiscover kung sino kayo kapag nag-like kayo. Hindi kayo may-expose. Kahit di nyo kami like, pakilike na rin po. Para lang... Sasayaw na ba? Ito, pinausan naman. Sasayaw na ba si Marlon? Sino yun? Si Benji Pugales. Don't like and share. Antayin na lang muna natin yung pagkanta ni Super Ate. Sino ba gusto nyo kakanta? Si Super Ate Aimee o si Super Pamela? Ang pambansang dalaga. Yung akin kasi entertainment, kung kumanta ko. Yung kay Aimee, informative. Kasi, and it's an information that we all need as a country, as citizens of this country. Ang tanong nga, makatotohanan ba? Dark Horse B8, salamat sa pakulay. Tagal. Yun yung lahat na inaasam natin. Pero kasi, para naman kumalat yan na magsasalita siya, siguraduhin niyang may laman yung sasabihin niya. Pero sabi ni Madam Marta, ikaw Aimee bigyan kita hanggang bukas. Baka akala sabi ko, ano kaya yun? Di ba? Hanggang bukas, ano kakatayin? Baka akala nga niya, ngayon din siguro. Kasi sabi sa akin ni Mother Pebbles kanina, ngayon daw. Sige, forecast tayo. Ano sasabihin niya? I would like to believe na meron siyang admission na gagawin. And it has something to do with a dark past ng kanyang ading. Di ba ading ang tawag niya? Yep. Nakakabatang kapatid na lalaki. And it has something to do with his usage ng pinagbabawal na gamot noong kabataan. Pero yung ngayon, hindi ko nakikitang ang tawag doon, ilalaglag. Or ikakanta niya yung ngayon. Yung kapatid niya, no? Ako, pareho tayo ng hinala o ng suspecha o ng, paano ba to? Yun. Kasi, kung papansinin natin yung short video na pinalabas ni, syempre, yung multi-awarded na si Direk Daryl Yap, na malapit kay Super Ate, ang nilabas niya doon ay dating adik. Ang character siya, meron siya. Ang isang character doon, si Pat, ng apelido Session, tapos dating adik. So, may moral lesson yung may moral lesson yung video na yun. Hindi, ang pangalan ng host, Pat. Pat Session. Ang tatawag niya sa show niya, Session, Pat Session. Okay, yun. Sorry naman. Pero ano yun, ang Pat Session is S or yung Mary Jane? Hindi, ang Pat Session, ito yung session ng nagko-cook. Ito yung session ng, ito yung kumpulan ng mga users. Tapos, yun yung ginagawa. Parang mahjong session. So, ito naman, dahil Pat siya. So, nandun ang usok, nandun ang kung ano-ano man. Pat, hindi siya klase ng substance? Pwede. Basta halo-halo yan. Anyway, basta yun yung oras nung sabayan nilang pagkuko o pagdudurog.
Yikes. So, yun nga. Ang So, tingin tingin mo ko, amin siya? sasabihin niya na dating adik. Pero pareho mo. Para ikanta na ngayon. Dati. Doon sila sa iba yung premise na dati. no? Kasi Iba yung dati. nag-laying down the predicate na ang kaibigan niyang si Direk Daryl Yap by doing this show na hot session. Short video tawag doon, di ba? Oo. Short film. Mga short film na Oo. hot session. And ang problema na kakaharapin ni Super Ate pag gano'n ang ginawa niya, lalo lamang siyang sisingilin ng taong bayan na bilang ate, dapat ikaw nang humikayat sa kapatid mo. Unang-una mag-sorry kasi palagi-laging nagsisinungaling na hindi siya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot nung campaign, di ba? At pinatunayan nung controversial na drug test result niya, 2 minutes drug test result. And para siyang nasa kumunoy nito. Na para siyang tumapak sa kumunoy na konting sasabihin niya, lulubog at lulubog kasi mas scrutinize siya ng walang makakawalang detalye sa kanya, sa talino ng taong bayan, sa talinong mag-isip ng mga nag-oobserba ngayon. At sa high expectations ng tao. Mismo. And so ito, we can say na itong pagkanta niya, if either today yan or this week over the weekend, will make or break her. Will it make or break her? Pwede. Meaning her Pwede. midterm re-election? Pwede, pero depende rin to kung ano magiging tugon ng kapatid niya. So, hindi naman pwedeng siya lang ang pogi, siya lang maganda sa mukha ng masa, pero kung wala rin gagawing action ng kapatid niya, si PBBM, wala rin. Ikalalaglag palalo to ni Super Ate. Ako, I do not even expect the president to actually act on something. What I expect is an admission na nangyayari yun. Kasi, remember Marlon, si BBM did all his best to be quiet about everything na unang-una tinawag niyang professional liar or jukebox si Agent Morales. Tama. Diba? Tapos, sinasagot niya yung mga ambush questions sa kanya na I will not dignify that question with an answer. Lahat na And pag-iwas sa ginawa halip na niya. sagutin niya yung tanong kung nagdodroga siya, Tinawanan. binaliktad niya pa na ang gumagamit ng droga ay si PRRD na isang prescribed medicine. Yun yung fentanyl. Oo. Diba? And ang problema ngayon ni Senator Amy, sa tingin ko lang pag hindi naman sumagot yung kapatid niya, lalo lang malalagay sa balag ng alanganin yung pangalan nila. Kasi, paano ba to? Maraming dapat itanong kay Super Ate. Kasi kung dating gumagamit ng bawal na gamot, si PBBM, dapat alam din ni Super Ate at sasabihin niya rin ba kung gumagamit din ba ng bawal na gamot ang hipag niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at pati mga pamangkin niya. Yan ang mga utang na sisingilin ng marami, no? Oo, marami. Kaya sabi ko sa'yo, para siya tatapak siya nito sa isang kumunoy na konting kibot, ikalulubog niya. Unless na may ang ihila lang pataas sa kanya, kundi yung kapatid niya. Sa pamamagitan ng pag-amin sa sarili, sa pamamagitan ng paghingi ng paumanin, at sa pamamagitan ng siya mismo ang magsasabi na tinatanggap yung hamon ng taong bayan na magpapasailalim siya sa isang credible and hair follicle drug test. Alam mo, ano pa ang ikagagalit ng tao, Marlon? Yung bakit ikaw ang nagsasalita para sa kapatid mo? Alam mo Pam, pwede natin paliwanagan yung ibang ganon. Pwede, hindi natin masisi ang ibang tao kung may ganung paningin kay Super Ate. Pero matagal din naman natin hinihingi na magsalita ang isang Super Ate. So sa mga may ganung thinking, medyo unawain natin si Super Ate. Pero pag nakita natin na nagpe-playing safe siya at nililigaw niya yung tunay na katotohanan, lalo lang magagalit ang taong bayan. Ano ba yun? Tingnan mo. Miss Pam, Nakawig tawag ko mo daw yung si... gaganap ng Snow White. Sino ba yan? Baka Sino kalukuhan Rachel yan, ha? Zegler? Google ko nga. Wait lang Nakakainis. Parang dalawang beses. Ano yung spelling yan? Zegler. Ayun. Oh, Oh, she's pretty. matching hawig kayo Pam matching hawig, no? Ayan, oh. Hindi, matangos sinong matulis eh. Ako, kamatis. Matching hawig. Na-distract tuloy ako Pam, dun sa pakita mo rin kilikili mo, Pam. Visit ko, Marlon. Yun, isa yun naman. Sige. Papakita mo. Nakakainis. Kilikili reveal challenge. Bakit kilikili? Nakita mo? Umiguwit. Ano ba pakikita mo? Gaganda ng buhok eh. Hindi pinansin. Hindi gigil lang pa kakantahin. Hello, brave. Gusto mo kumanta ako ngayon? Wag. Dahil alam mo Wag, gusto mo, hindi ako sumayaw. Kahit hindi ka sumayaw, kung nasa akin naman ang file. Wala pa. Hindi mo magagawa yan. Friendship over. Hindi mo magagawa yan. Ruby, hello po. Galit na si Pam. Buhay ko sa Japan. Uy, Japan.
Japan. Tuloy-tuloy to, no? Sana matuloy. Sana. Si 911 in Japan. Ganda ni Ma'am Pam, VP look-alike. VP Sara? VP Baka kasing taray ko lang wow. siya. Pero yung ka-look-alike, alam mo naman ng lola nyo, tisay na O si tisay. Hailey, is ano ba? Seinfeld? Seinfeld? Ano pa yun? Dami nyong alam na distract Dami tuloy alam, kami. ah. Nasa na kami? Balik nyo kami sa issue. Gigigil ako sa Tayo kay inyo. Super. eh. O, sige, si Pamela lang pag-usapan natin. Hindi, wag Huwag na si ganon. Hailey. Hindi ganon. Shout out, watching from Davao City, si Jerry Madraso. Hello Pero, po. is it- Hmm. Huwag mo nang basahin yung iba. Oo. Guys, huwag kayong nangaaway ng ibang or nagne-name call ng ibang vloggers. Dahil Good tayo vibes, good vibes tayo nasa rito. iisang laban at Yee, nasa iisang bangka. Isang komunidad din. Oo. Isang komunidad. At ang pinaglalaban natin ay iisang bansa. PH Si Bonanza. PH Bonanza mukhang malapit na kitang Wag, i-vlog. kaya mo lang siya. Hindi naman natin ano yun, Pam. Kaya mo lang. Nag-i-enjoy siya sa atin. Nakakainis, huwag kang ganon. PH Bonanza, shoutout na lang sa'yo, Kuya. Emil de la Cruz, new hair do si Miss Pam. Sir Emil. Kasi baka kulangin din siya ng $20 pamasahe. Ito, kalokohan itong dalawang to. Dapat magkapatid kayo. Sama niyo na kuya ko. Kakanta na ba si Manang? Ayun, no? Buhay Ayun ko nga, sa- Marlon. Oh. Pero it is also very timely itong ingay na nagaganap ngayon na siya ay magsasalita. Doon sa panahon at napabalita naman last week, Marlon, na sila ay nag-meet ni Pipi Sara sa Davao. Kasama si Direk Daryl, Oo, di ba? di ba? Oo. At doon, after that meeting, nag-post din ng isang Direk Daryl ng quote na ang sinasabi parang yung relasyon ni Aimee at ni VP Sara, ni Sen Aimee at ni VP Sara ay malapot. Parang Na parang mas to do with blood nananaigang sticker that- timbang ng dugo Oo. kung tayo magpapaliwanag. in short, Lalim ng matibay. pinagsamahan, Matibay ang kumpara sa isang kadugo, kamag-anak. Oo. Na hindi lang yung basihan ng tibay ng pagsasamahan eh hindi lamang dahil kadugo mo, Yep, 'di ba? tama. Dahil din sa haba at lalim ng pinagsamahan ninyo. Yun ang sinasabi niya, samahan nitong dalawang to. Sana makatulong yung pagsasalita niya. Sana, no choice siya. Yung Oo. predicament niya, Lalo- hindi basta-basta. Lalo Marlon na sinasabi nga nila na hindi na ito pumapalo sa top 12 ng survey sa Kaya midterm election. kinukonsidera talaga na tumakbo na lang sa Maynila. Ang mabigat, baka hindi siya manalo. Pero kung bibitbitin naman siya ng partido ng kanyang kapatid. So ibig sabihin ba nun, may gagawin sila para manalo lang? Yun nga yun. Ibig Diba? sabihin, dadayain na lang to. Dayaan na lang to. Lalo lang makapaggalit to sa tao. Sa mamayang Pilipino, di ba? Hindi ako naniniwala sa daya ng election. Kasi it already happened kay Sige. dagdag bawas siguro. Hindi, Pero yung, nangyayari yan, Pam. Kaya kailangan ng tao maging vigilante at saka mapagbantay. hindi, tignan mo, ewan ko lang din ha, maaaring mali ako. Nung tapos na ang term ng isang noy-noy, di ba ang pambato nila was Lenny for Vice President? Tama Pero ba? tinangka nilang dayain si Tatay Digong dahil overwhelming Because there is math to it. and phenomenal yung pagkapanalo ni Tatay Digong. Ang naglalabasan pang kwento ay, tama ba? 8 million ang binawas sa boto ni Tatay Digong. Wow, kung 8 million and he got 16, That's 24. that's 24. That's 24. So, That should have made malamang him pa. majority president at that time, nung 2016? 2016. 2016, no? 2016. Na, ano ba to? Talagang inoperate pa si Tatay Digong. Bukod pa ron yung pinagtulungan din si Tatay Digong ng mainstream media. Particular yung talagang ABS-CBN. no? Particular yung ABS-CBN. Talagang taong bayan. Kaya kailangan nga sa darating na eleksyon, taong bayan mismo ang lumabas sa kalsada at taong bayan mismo ang maging mainit, mapusok para bantayan yung mga kandidatong i-endorso ng Tatay Digong. People's campaign, yung nangyari kay TRRD, no? Yung upang sa sinasabi ni Tatay Digong na mag-isa lang siya. Wala siyang local officials mula sa iba't ibang city and municipalities and probinsya. Saka na lang naglundagan niya nung nakita na nila na talagang umaalagwa na last minute sa campaign ang isang Rodrigo Duterte na naging game changer. Kasi ang malakas na maugong nung labanan na yon, tama ba ako? Maliban kay Lenny, maliban kay Mar Rojas, sino pa ako? Ipaki-correct mo nga ako. Meron pang isang Ulyanin. Sino? 2016, sandali Sorry na, wala tayo. Grace po, no? Oo, pwede. Grace po. 2016, tama. Grace po, presidential candidate. And no? Grace po and Cheese. Grace, oo. Lenny Oo nga, and- tama. Lenny and At doon pa na Kiko. report, doon pa na report na na nag-away di umano ang asawa ni Grace po sa si Cheese Escudero na kasi Has to do with campaign money, ba? campaign money na yung Allegedly. ibang pondo allegedly di umano napupunta sa kay Cheese Di umano. di umano na hindi dinideklara. So, tama si sino ba yun? Mar Rojas, Grace po.
Well, sana itong And Jojo Binay. Tama. Oo. Ganun. sana itong pagkanta ni Amy, Senator Amy, magdulot ng Correct. kaluwagan sa mga agam-agam ng mga botanteng Pilipino, no? Tama. At saka itong pagkanta ni Super Ate, sana ito na rin yung maging daan para harapin bilang lalaki, bilang presidente ni PBBM yung mga akusasyon sa kanya at yung pinakahuling ang sinasabi ni Ate Binan na nakita siyang gumagamit ng bawal na gamot. Yun na lang, sige, yung meron tayong isang living eyewitness na nakakita nung nakaraan na siya ay gumagamit. Buong Pilipino, Marlon, na nanonood at may nakita siyang white powdery substance dito. Kasi bago lumabas ang isang katibinag, una nang lumabas ang video na yon, na lahat tayo, inassume lang natin na yung puti niya dito is the white powdery substance. Then came katibinag na nagpatunay na possible talaga at nangyayari na may mga residue na naiiwan. Oo, at saka bukod doon, Pam, may We lumabas are all now out may of lumabas na witness. coke video. Oh, Diba? Bukod doon, may lumabas na coke video kung saan kitang-kita yung paglanghap sarap, singhot sarap, na authenticated. na hindi AI, na pinag-aralan talaga ng isang specialist, Eksperto, di ba? sa Amerika, Mhm. at inaral ang audio, inaral ang quality ng video, inaral ang kung merong cut to cut, yung mga ganon, di ba? Correct. Yung framing, inaral kung merong nag-superimpose or pinatong lang para magmukhang siya yon, na hindi nagawa ng isang NBI agency na dito sa Pilipinas. At ipinahiya nitong authentication na to yung mga pinagsasabi ng mga cabinet secretary natin. Yeah, Sa na katauhan ni Benhur YLD Abalos. Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gibo Chodoro, at syempre itong sayang yung NBI, bagong NBI director na si Jimmy Santiago. Yeah. Kaya itong issue ng pagkanta ni Senator Amy Marcos para finally i-address ang mga allegations ng paggamit ng presidente ng mga tuloy ng pinagbabawal na gamot, hindi mo tuloy maiwasan na merong isang congressman na makukuyog na ng buong House of Representatives dahil naman matapang siyang nag-submit ng bill. House bill. Panukala. Panukala, yun. Panukala. Na mandating all government officials, consider the word, mandating all government officials to Subject in a random drug test. Yes, random pa rin ba? Random pa rin ang termino. So, Random. so anyone can just... Yes, ang tanong nga lang, sinong gagawa ng kung ang presidente din sangkot? Anyway, Pam, bago ko lang makalimutan, bago natin iwan yung pagkanta ni Super Ate. Sorry. Challenge din to o hamon din to. Kasi ang napapabalitang mag-i-interview kay Super Ate ay ang veteran broadcaster na si Mel Chanco. Hamon Mel din... and Jay. Tama. And hamon din ito kay Mel Chanco na sana yung mga bibitawan niyang tanong para kay Super Ate ay angkop at karapat-dapat na magpapalabas ng tunay na katotohanan tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ibig So you sabihin, have that worry? May worry ka na she will not ask the proper questions? Or the right questions? Posible. Posible. Pero knowing Mel Chanco, siguro naman hindi siya magpapadikta. Pero sana maging challenge sa kanya to dahil ang slogan ng GMA7 ay walang kinikilingan. Di ba? Tawang katotohanan lang. Gozon Gozo, no? And ang Gozon Gozon yan. ay, Kaibigan ba yan nung babae? di ba may nagsasabi nga ang GMA, kaya naman naging ang GMA7. Pinag-iingatan ba nila ang prangkisa nila? Lahat yan, natakot. Kasi nagkaroon nga ng chilling effect dun sa ginawa ni Tatay Digong sa pagpapasara sa ABCBN at dun sa Raptor na tinanggalan ng lisensya. Na ibinalik naman. Dahil kaanib na nila ngayon ng administrasyon. Kaya nga, nagtaka pa. Yung Laila de Lima nga na ipinakulong, pinakawalan. I wonder, now, Maria Ressa Maria is Ressa, oh. in calling, Wala na, may nilabas ng mga article. Alam mo, nilabas ng article. Banat sa China. O di halatang-halata na CIA kayo. Yes, diba? Halatang-halata, tuta kayo ng ano. Yeah, tsaka yung pagtawag nila dati ng ito ay anak ng diktador. Yung mga ganun, di ba? Where is now Lian Buan of Rappler na napaka-hostile nung nagko-cover ng BBM campaign. And ang nakapagtataka, mas gusto nyo, ang isang pangulo na inaakusahang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kaysa sa isang pangulo na tunay naman talagang nakipaggera at nakipagdigmaan sa mga tulak, sa mga Tulak, ngayon na lang ulit narinig yan. sa mga tulak, di ba? Ng bawal Tulak is yung na mga pusher, pusher, no? tulak, pusher. Ganun. Sabi ni ni Sarah Ferguson ng ABC Australia ang ipatanong daw. Tingin ko naman, ate, kayang-kaya naman ito ni Mel Chanco. And sana lang, hindi niya biguin. Yun ang worry ko kasi Mel Chanco is under the banner of GMA7. And GMA7
Hindi naman sila lately ginagawa din yung mga trabaho nila para magpalabas ng mga balitang walang kinikilingan din umano. Pero malay mo pa, ito na yung maging daan para mag-alab uli ang pag-cover ng maayos ng isang mamaya, ng mga mamayag at isang mamayag sa katauhan ng isang Mel Chanco. Sa tingin mo ba, amongst, media men, mainstream media men, Marlon, meron din ganyan na pumitik lang ang isa, sasabay tayong lahat. Meron din kayang ganyan? Sana. Di ba tayo? Meron. Meron tayong sinasabi na parang, magsalita lang ang isang VP Sara, lalabas tayong lahat. Di ba meron tayong mga ganon na wishful thinking. Ito ba sa tingin mo sa media ganon din? Magsalita lang ang isa, magsasalita rin kami. Do you feel Ang na pagkakaalam repressed ko talaga pa, sila? pagkakaalam ko sa media, pag kami kinantika isa sa media, tutulungan nila yung kapwa media. Pero para magsalita ngayon ng isa, tingnan natin. Pag nagsasalita na ang isang Ted Filon, nagsasalita na ang Sa isang bagay. Rigoberto Tiglao, Oo, nagsasalita sila. na ang isang Deo Macalma, may sumaklolo ba sa kanila? Meron bang lumabas para patotohanan at sabayan sila sa pag-atake ng kasalukuyang administrasyon na punong-puno ng kabulukan sa pamamahala? Then why is Senator Amy with the mainstream media and not with vloggers? Choice niyo yun. Bigyan na natin yun. No? Kaya nga magandang ano to eh. Pwede naman din si Direk Daryl din ang kaya gumawa. magandang scripted yun. Pwede naman. Hindi naman natin question yung credibility ng isang Direk Daryl yan. Pero scripted yun. Pero pwede rin naman. Pwede rin naman gawin nilang ano yun. Kaya lang, maraming ang mga tanong dito at maraming inaasahan ang taong bayan na kailangan maging malalim ito dahil kapag hindi na kontento ang mamayang Pilipino sa mga sasabihin at itatanong, sasabihin ni Senator Amy at itatanong ni Mel Chanco, hahaba at hahaba pa ito. Itong kwentong ito. Yeah, then it's good to say for me lang na this interview will make or break her. Yep. And if it's not a tell-all one, then don't bother. No? Wag na. Kung ikakayamot lang ng marami pagkatapos, hindi na, wag na lang. Tama. Puntahan natin pa yung pangkukuyog na ginawa ng mga kongresista. Kaya, Yes, sa isang mag-isog. May name ka dyan ng mga, ng mga congressman. Alam ko, binigay mo sa akin yun. Yung mga kongresistang Na umaharay. tumuyog talaga, no? Umaharay, no? Talagang, itong mga to, ang trabaho na lang nila, hindi na sila nagtatrabaho para sa bayan, ang trabaho na lang nila para hanapan ng butas ang sino mang miyembro ng pamilya Duterte. Then, alam ko saan mo pinadala sa akin. Yeah, okay. Ayan. Rep. Paulo Duterte's random drug testing for government officials proposal is unconstitutional, said by lawmakers. So, sino itong mga to? Davao Oriental, Rep. Chino Almario, Puwersa ng Bayaning Atleta Representative Margarita Ignacia Nograles. Kesa nandiyan ka nakaupo doon, ka sana sa Olympics nag-e-epal. Gigil ako Mas dito. pinagtuunan ng pansin to yung bandera nga nung lady golfer natin. Yung uniform, hindi nyo wala, di ba? i-provide. Yeah. Tapos nandiyan ka nakaupo nagsasasalita tungkol sa droga. Kung paigtingin mo ang sports sa bansang ito, edi walang mga batang nagkalat dyan at nagdududurog. Para ulo din itong bubo. Tagig Rep. Pami Zamora and one rider party list Rep. Ramon Rodrigo Gutierrez, members of the House Young Guns Bloc, said that the bill filed by Davao City Rep. Paulo Duterte that mandates random drug testing to all government officials, including the president, should be studied carefully in light of a Supreme Court decision that mandatory drug test for all candidates is unconstitutional. Kandidato pa ba itong mga hinihingan naman ng drug testing, Marlon? Government officials, hindi naman sinabing wannabe government officials or aspiring government officials. Hindi mo napapansin, itong mga to ang daming time pagka bumanat sa pamilya Duterte, kahit sino, kay Tatay Digong, kay BP Sara, kay Mayor Baste, at kay Manong Pulong, di ba? Ang dami nilang time, pero hindi nila pagtuunan ng pansin yung para sa kapakanan naman ng taong bayan. Ano ba ang importante sa inyo? Siraan ang pamilya Duterte kaysa maglingkod kayo ng tapat at magsilbi ng karapat-dapat sa taong bayan? Mas busy sila, mas gustong-gusto nila, nakapokus sila na atakihin na lang ang pamilya Duterte kahit sablay ang mga argumento at pag-atake nila. Kaya walang deliverables or walang magandang output at puro kasaningalingan nga ang nailabas na datos nung SONA, Marlon. Dahil mas busy silang yung ine-exert ang effort nila at resources nila at time nila sa pag-ooperate or ang tawag dyan, yung sa mga Duterte. Ino-operate Yung nila smear lang campaign nila, smear no? campaign nila. Yan ang may pondo, yan ang may oras sila. And speaking of SONA, sila mismo sa harap nila nagsinungaling ang iniidolo nila o pinapanginoon nilang si PBBM na nagsinungaling sa sambayan ng Pilipino sa pagsasabing meron tayong 5,500 flood control project pero after 2 days ay nabaha ang Kamay Nilaan, nabaha ang mga kalapit na probinsya sa
sa Central Luzon at wala kahit sino sa kanila. Wala kahit sino sa kanila ang, sige lang, Pam. Wala kahit sino sa mga to ang nangahas o nagkaroon ng time na matanungin o magsagawa ng isang pagdinig para naman alamin kung nasa ng napunta yung 1 billion project a day patungkol sa flood control project. Pansinin nyo magkano yung intelligence fund na pinupukol nila kay BP Sara? Akiting lamang po ito, baryang-barya lamang po ito kung ikukumpara naman natin sa 1 billion pesos na budget kada araw para naman sa flood control project. Ang nakakainis pa, parang sila hinalal na lang ng kanilang mga kababayan o hinalal na lang yung mga particular yung mga party list representative, no? Hinalal na lang, hindi para ang trabaho nila hindi para magsilbi talaga. Ang trabaho nila ay para na lang siraan at hanapan ng butas ang Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang patunay, hanggang ngayon po nagkukumahog sila na ipagpatuloy yung kaso o pagdinig kay Pangulong Rodrigo Duterte. Babasahin ko yung apat na reso na ipinail ng mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dami to, oh. Yung... Sorry! Okay lang. House resolution yung ipinasa ni Representative Raul Daniel Manuel tungkol naman sa investigation and review ng cases ng slain victims on war on drugs and all related atrocities, di ba? Nino, Rep. Manuel? Oo, Rep. Manuel. Ng Tapos Kabayan yung Book, HR 1847, investigation naman sa drug-related extrajudicial killings under the bloody war on drugs of the Duterte administration. May mga privilege speech pa. Ito, lalo to si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Alam mo ba, Pam? Itong si Deputy Speaker Dong Gonzales. Di ba yan yung kay Jenny? Pam, panay-panay yung pagsisip-sip nito. Alam mo bakit? Dahil alam niya sa sarili niya na may tulog siya sa Pampanga. Talaga? Oo, dahil sinalbahay nito o yung ginawa nito, sorry yung term, hindi sinalbahay, yung mga pinaggagawa nito kay PGMA na ang masasaktan ay si Governor Lilia Pineda. Ang dating Governor Lilia Pineda. At alam naman natin na ang Pampanga ay baluarte ng Bong at Lilia Pineda. And di ba nagamit pa nga sa pangana, nabanggit pa nga ni First Lady Lisa Araneta Marcos si Lilia Pineda nung pinag-usapan si Atty. Vic Rodriguez na ganun ka-powerful. Pero, di ko alam pa, marami pang dapat silang unahin. Bakit nananatili na lamang yung mga utak nila na para pag-initan ang pamilya Duterte? Bakit hindi nila pagbuhusan ng panahon ang para naman sa kapakanan ng taong bayan? Isang halimbawa pa, yung nakakaligtaan natin yung na lumubog na barko Saan? sa Bataan na naging sanhi ng oil spill. Yeah. Alam mo ba yung barkong yun? Kunin ko lang yung notes ko Yung barkong yun, Pam, dati na palang may kaso sa oil smuggling. Ha? Oo. Bakit nakakapaglayag? So, ibig sabihin, hindi lamang agri-products talamakang smuggling ngayon, hindi lamang mga general merchandise talamakang smuggling ngayon, kundi meron ding smuggling ng langis at gasolina. Talaga? Patunay ko, Pam. Mariusip? Ano ko So Alam lahat ko, ng pagkakakitaan, lahat ng lahat. pwedeng higupin ang yaman, gagawin nila, di ba? At sa susunod, kung papahintulutan mo ako, may babanggitin ako susunod natin vlog. Tungkol naman doon sa shipment na hindi mailabas-labas ngayon, na ang laman ay bawal na gamot. Next topic natin yan. Next topic natin. Iyaano ko lang yung para lang malinaw lang sa mga kababayan natin. Baka, alam ko rin naman napanood na rin nila to sa balita. Pero, Mauga. meron talagang, nakakaano lang kasi ito yung barkong Jason Bradley na lumubog sa Maribeles, Bataan. Na noong April 2022 pa pala, merong warrant of seizure and detention. 2022 pa to. April 2022. So, nadatnan na to ni PBBM. Wala pa Anong rin. pawa, di ba? Bakit ngayon nakakapaglayag? At ang nangyari, nakapamerwisyo pa sa karagatan. Economic sabotage to pa. Mas importante yung pag-usapan dito yung ninanakaw na produkto at lumiligtas sa buwis na sana magagamit na naman nila sa pag-aayuda. Bakit mas pinagtutuunan nyo ng pansin ang dinggin ang kung ano-ano mga inventong kaso nyo laban sa pamilya Duterte? Kung talaga may galit sa pamilya Duterte, isampan nyo na unang direkta yan at hindi yung matanda, si Tatay Digong, gusto nyo pa ipahiya sa kamera. Nakakalungkot. Dahil dumating din naman sa punto nung panahon ng Duterte administration, aminin nyo hindi, karamihan sa inyo sumipsip din sa kanya. Karamihan sa inyo ginawa ang lahat para lamang bumango ang pangalan nyo sa palasyo ng Malacanang nung nakalipas na 6 na taon. Yan naman ang political reality, Marlon eh. Sisip-sip ka kung saan meron kang sisip-sipin. Bakit ka sisip-sip pa rin sa kanya kung di naman na nga siya in power? Only few people will stay by your side when you're stripped of power and money. Kaya sa panahon mo to ngayon malalaman
kung sino lamang talaga ang tunay na may pagmamahal sa bayan o kung sino lamang ang may pagmamahal kung sino may hawak ng ninanakaw na kaban ng yaman. Well, definitely, it's not with the current administration. It's not with them that we find this solace na tayo ay safe, na tayo ay uunlad, na tayo ay babangon sama-sama, na tayo ay magiging, di ba, ligtas sa ating sambayanan. Sila ngayon ang nagsasama-sama. Sila lang ngayon ang nagsasama-sama para diinan ang pamilya Duterte. Hindi ho natin kakampi hindi ho natin kakampi ang gobyerno ngayon. May gobyerno pa ba ngayon? Ang gobyerno ngayon, kapag hindi kanila gusto at tingin nila kakumpetensya kanila sa darating na eleksyon, wawakbakin ka na sa panahon pa lang ngayon. Una pa lang, bagay, ang isang taon pa lang nga sa pwesto, ang Bongbong Marcos, bigla na agad binanatan si VP Sara. At wala tayong nakita sa isang Pangulong Bongbong Marcos para sawayin ang pinsan niya, para sawayin ang mga congressmen sa Kamara na huwag mong pag-initan si VP Sara. Kasi dahil may kumpas BFF niya. kami niya. Kasi may kumpas niya. Pwede. May kumpas no? niya. Pwede. Posibleng wala. Ano yung hawak mo pa? Ito Marlon, ang inaano ko lang is, di ba sinasabi mo kanina kung ano-anong pinagkakaabalahan nyo dyan, yung oil spill, nalinis na ba? Ano ang ginagawa ng isang Yulo Laisaga, DNR Secretary, dyan sa oil spill na yan? May solusyon na ba? Wala. Tapos kung ano-anong effort ang ginagawa niya trying to discredit Congressman Pulong for the bill that he's passed for discussion, meron na naman House Bill 10747 na introduced by representatives. Take note that representatives thieves. Ferdinand Martin G. Romualdez, Aurelio Dong B. Gonzales Jr., Manuel Jose Manix M. Dalipe, Ferdinand Alexander A. Marcos, Yeda Marie K. Romualdez, Jude A. Asidre, and Faustino Ino A. D. Ano ang sinabit nila? An act setting the term of office of barangay and sangguniang kabataang officials to 6 years and 4 other purposes. Hey, wala na ba talagang makabuluhan kayong naiisip na panukala na para naman sa kapakanan ng taong bayan, hindi yung para sa kapakanan ng mga sarili-sarili nyo? No, Diba? This is a cheap way of trying to get the loyalty of the Ng mga barangay officials na yun. O, Tama. kasi ibababa ng mga barangay officials na yun dun sa grassroots nila yan, Marlo. Oo, na It's a kailangan cheap way. iboto ulit itong mga to sa darating na eleksyon. Yes. Dahil para next year, pag nanalo uli sila, mahaba na yung termino nila, 6 na taon na. Applicable ba next year to? Or is this... Kung mamadali nila yan, kung i-railroad nila yan, O, kasi itong term na to is going towards presidential 2028, Marlo. yun pa, papunta pa ron, Oo di ba? eh. Di ba? Tapos, napaka-ano lang din, nakakatawa lang. Kung sino yung mga author. Puro kamag-anak Do we call incorporated. them author? O kasi sila yung di ba? Sila yung nag-isip ng bill na to eh. Sila author. Kamag-anak incorporated at saka Yes. magkakakampi. Mga kakamkam. Di ba? Nakakainis. Yung ang daming beses na dapat tinugunan nyo ng panahon ang iba't ibang bill that will protect the rights of many. Pero ang ginagawa nyo is ganito. Tama, sabi ni Chris Galicia, 89, napakagarapal. Pasintabi po sa mga sa mga kaibigan natin barangay officials. Marami tayong kaibigan. Walang problema kung may panukala kayong ganito. Pero sana naman, tumbasan nyo naman ng iba pang panukala na makabuluhan, ibang panukala na tunay na para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi yung kung ano-ano lang. Ang mga bill nyo, sikilin ng pamilya Duterte. Ang bill nyo, term extension. Term extension na sa inyo, term extension pa rin sa mga leader nyo, mga barangay officials. Wala na ba talaga kayong gagawin dyan? Kundi magpakasasa sa inyong mga pwesto. Nakakalungkot pa, nakakalungkot. Sabi ni PH Bonanza, kita mo, nakikipag-interact. Huwag ganyan, ano na siya. Tapos Marlon, alam mo, ngayon ko lang na-realize, no, itong mga umaayaw at sinasabing anong constitutional, yung bill na sinabit ng Congressman Pulong Duterte, they always refer to the Supreme Court ruling or case. Oo, ngayon kumikilala sila na Oo. Supreme Court ruling, no? Diba? Samantalang nung panahon ng PIDAC na, 'di ba, masyado nilang kine-question and masyado lang ini-spin at para maligtasan yung dahil Supreme Court na nagsabi bawal pork barrel. Yes. 'Di ba? Ang ginawa nila ngayon para palusutan, eto hayagan at garapalan talaga. Ito yung liquidation by certification, 'di ba? Oo. Yun yung nakakalungkot lang. Tapos ngayon, dahil meron kayong nakitang butas dun sa isinumite ng isang Pulong Duterte, bumalik kayo to reference Supreme Court. Supreme Court ruling. Oo. And Pam, hindi naman bobo siguro ang legal team niya, no? Ang legal team ni Pulong Duterte. Pero Ang nakakatawa rito, Pam. Okay, sige, considering yung technical dyan. Ang nakakatawa rito, nalagay kayo sa bitag. Ngayon, bakit ba ayaw nyo ng random Oo. drug test sa mga opisyalis ng pamahalaan? Partikular yung mga binoboto ng mamamayang Pilipino. Samantalang isang simpleng empleyado ay nagpapasa ilalim ng drug test. Hindi ba napaka-unfair naman yan? Para kay Juan Yun de la ang Cruz? nasa laylayan na mag-a-apply ng driver's license, Marlon, eh. Requirement ang drug test, eh.
hindi ginagawa nila makuha lang ang lisensya. Tama, Pam. Ginagawa nila, ayaw nilang magpa-drug test kasi karagdagang gastos to sa pag-apply nila ng trabaho na yung kakarampot nilang sweldo, kakarampot na pera sa bulsa nila ay binabayad pa nilang drug test. Samantalang itong mga to, bali wala naman sa kanila kung magkano lang abutin ng drug test. But because Anong it's- kinakatakutan nila? But because it's a requirement, they comply. They comply Oo because naman. they also Oo, they oo. know na sa sarili nila No hindi choice. sila gumagamit. No choice. No choice. Oo, at hindi sila gumagamit. Kasi mabababang uri lang tayo ng lipunan, Pam. Na silang mga nasa itaas na mga nagaharing uri ay wala silang pakialam kung isasailalim sila sa drug test o hindi. Dahil ang masusunod, ayaw nila ng drug test. Dahil ang totoo niyan, karamihan sa kanila ay gumagamit na ipinagbabawal na. May argument ako dyan, Marlon. Ano? Yan. Diba, hindi na nga nila nire-respeto ang Supreme Court. Ngayon naman, babalik sila na referencing from a Supreme Court na ruling na ganyan. Oo. Ang akin lang, Marlon, no? Lagi nilang sinasabi, kung wala kung talagang ginagawang masama o walang kaso talaga o pagkakasala ang isang Pastor Kibuloy, labas siya. Number 1. Tama. Number 2, kung wala ko talagang ginawa ang isang sabihin nating Senator Bato de la Rosa at dating Presidente Digong, huwag silang matakot na humarap sa Tama. ICC. I-submit ninyo ang inyong mga sarili. Tama. Bill pa lang, inaarayan nyo na. Natatakot na kayo. Natatakot So na kayo. kung wala kayong ginagawang masama na hindi kayo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, Oo. magpa-subject kayo sa drug test, Oo. hands-on drug test. Diba, kung alam niyo yung malinis kayo, bakit kayo aray na aray? Alam mo, Pam, alam ko, ang sasagot nila dyan, yung right to privacy. Yes, I Di know. ba? Right to privacy. Pero ngayon kikilala kayo ng right to privacy. Binigyan nyo ba ng privacy yung mag-iinang Sara Duterte nung nasa airport? Oo. Nung nilabas nyo yung Tama. litrato? Di ba? Aray ko. Kaya huwag kayong magtatago sa salitang right to privacy. Ang talagang, ang tunay na dahilan dyan, kayo nagtatakitan dahil karamihan sa inyo ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. At alam nyo, ayaw naman ho namin mga botante na ang nagbibigay at nagbababa ng mga utos sa mga opisyal ng gobyerno na ibababa nila sa pinakamaliit na bahagi ng lipunan, Marlon, isang tao na ang pag-iisip ay walang tino dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Correct. Kayong mga kandidato, kayong mga politiko, may right to privacy. Pero kaming mga empleyado, wala kaming right to privacy. Ang katwiran nyo, ayaw nyo mag-empleyo ng isang taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dapat yan din ang katwiran ng mamayang Pilipino na ayaw namin na ang mamumuno sa aming bayan ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pag kayo sa amin, pwede. Pag kami umaaray sa inyo dahil drugay kayo, pwede. Pwede kayong humindi sa hinihiling ng marami na you have to heed to the call of the many na kailangan na carefully ka lang ang PBBM. Correct. Sana yan ang sabi. Napaka-unfair ng buhay dito sa Pilipinas. Na sobrang unfair. Buti pa sa amin sa Pluto, Marlon. Doon sa inyo, sa Pluto. So, di ba? Alam mo, karamihan talaga namumblema na magpa-drug test. Hindi dahil positive sila. Namumblema sila dahil hindi nila alam yung pambili na lamang nila ng bigas, ng ulam, yung, di ba? Ibabayad pa nila sa drug test. And hindi lang yun, Pam. Hindi lang yung pagbayad sa drug test. Naaabala rin sila, hindi rin sila nakakapasok sa kanilang trabaho. So, absent sila. Pag absent ka ng no work, no pay. So, nabawasan sila dahil doble bawas sa kanila. Bawas na wala silang sweldo dahil pag-aasikaso na magpa-drug test at bawas pa yung pera nila. Diba? So, pag walang pasok, walang sweldo. Tapos, wala nang sweldo, papagastusin nyo pa. Oh, kasi pamasahe. Kasi may access ba yung lugar nila sa isang klinika na nag-administer ng ganyang drug test? Tapos, itong mga to, hindi pwedeng tumanggi. Samantalang kayong mga nasa may kapangyarihan, harapan at hayagan na may Supreme Court ruling. Oy, sa mga binasa ko, Marlon, bagong mga mouthpieces yung ginamit, bagong attack dogs to. Pansinin mo, lahat Hindi bago yan si Dong. Nandun ba siya? Andiyan si Dong Gonzales. Oh. Andiyan si Dong Gonzales. Doon sa umaray sa ano. Well, anyway, yung parang ang objective nila, ang unity team ba sa loob yung ipagtanggol natin kung sino yung nasa ibabaw natin. Di ba? Yung Alam nyo, kung talagang matino kayo nandyan, edi hamunin nyo na lang, drug test lahat, di ba? Oo. Para wala mo wala. Kagaya ng hamon Okay lang ninyo. yun, gamitin nyo ang kaban ng bayan para lamang sa ngalan ng katotohanan. Kagaya ng hamon ninyo noon, Pastor Kibuloy, kung wala kang problema, kung wala kang kasalanan, labas, suko. Oh. Kagaya na nga, kung hindi kayo gumagamit, kung hindi kayo ngagba, kung hindi kayo lutang, kung hindi kayo walang tino, anong kinakatakot ninyo na ma-inspection yung katawan ninyo na kung kayo ay lango? At saka yan bang ginagawa nyo, mapapakinabangan ng taong bayan? Yan bang ginagawa nyo, yan ba makakaresolba para magkaroon ng laman ng aming mga kapagkainan? Yan ginagawa nyo, kapritsyo nyo lang yan para habang sinisiraan nyo ang pamilya Duterte, kala nyo aangat naman ang mga amo nyo sa katauhan nila. Ayoko na. Presidente, First Lady, Junakis. Sanpit.
Diba? Yaw Beats. Tapos yan din, Marlon, yung tanong di ba? Na nabanggit na ng isang katibinag na kung ako ang nanay, ako nga tita lang, Marlon, sa mga pamangkin ko, kapag yan halimbawang napapagalitan ng nanay, talagang sasabihan ko rin yung kapatid ko, naman masyadong ganyan, di ba? Ganun yung ano mo, yung instinct mo, pagtatanggol mo. Pagtatanggol mo. Na pag nabanggit na ang mga anak mo ay gumagamit, tahimik ka bilang nanay. Pero nung hindi naman hinihingi ang opinion mo sa mga magkakapatid na Duterte, anong ginawa mo? Sinilip mo na, may mga tattoo, mga salbahe. Diba? Mismo. Nanay ka, tapos Mismo. papakialaman mo yung anak ng Mismo. iba. Alam mo, Pam, strategy nila to. Strategy nila to na merong attack dog para wala silang ibang gagawin, atakihin lamang ang isa sa miyembro ng pamilya Duterte. At ang kapalit nun ay syempre ang mucho bonero na pondo. Pondo, sana abuloy nyo na yung hinihingi ninyo at mga binubulsa Hindi nga ninyo. abuloy to, Pam. Sobra-sobra sa abuloy to. Ito yung kung abuloy man ito yung kung tawagin, siksik-liglig, nag-uumapaw. Grabe. At ang masaklap, hindi pera to ng isang politiko, kundi pera ito ng taong bayan. Pera ng mamayang Pilipino. Hindi, alam mo, may una mang humayos na sa mga congressman na yan, Marlon. Ang ipang tatakip ko sa binungkal na, gawin na natin 12 feet below the ground. Ang ipang tatakip. Doble. 6 feet. Oh. Ano ang ibubuhos ko? Lusaw na bakal. Tapos wala rin kabaong. Tapos, Di ba? hubad ka, wala ka rin ganit. Hindi, ano kaya muna, asido muna. Tapos yung tinunaw na bakal, no? Hindi, siguro, patalupan ko siya. Tapos, mga lemonade juice. Lemonade, kalamansi, sili, no? Ang morbid mo. Dapat lang. Dapat lang. Nakakainis umpisahan na at para Correct. matapos na, sabi ni Eldref. Maraming salamat sa 1,111 na nag-likes, 1,113 na nag-likes. Thank Yan, you po. konti na lang, papantay na. Maraming salamat sa nag-like. Ngayon ko talaga na-realize yung kagandahan ng feature ng like and share. Kasi nasa recommend channel, no? Hi, Miss Alma Yulo. Hello po. Hello, Miss Alma. 120 million plus ang population ng Pilipinas. Di sana bigyan na lang natin 1 million. May ganyan naman ng pera ang bansa Di ba? Speaking of million, i-correct natin yung kabobohan natin kahapon. Hindi, kalituhan yun. Kasi Kalituhan nga, ba yun? kagustuhan natin Hindi, ako na talaga, Pam, alam mo bakit ako nag-political science? Ayoko na, ma. Ayun nga. Actually, maraming nagsabi, sigaw na kami ng sigaw sa comment. You do not multiply, you you divide. divide, Tama naman. So, nirepost naman po namin Nirepost. yun. Nandun po sa community page. At saka sa mat talaga, wag niyo ko kasahan. Sometimes when we relate to many ang information, dapat tama tayo, kahit basic. Yeah, and Although nalito lang dapat- talaga kami kahapon. Okay, yeah. Kaya pala nagkanda error yung ano namin, yung Yung calculator, hindi na mabasa yung dami ng zero. Anyway, ang punto naman doon, kung gaano kalaki, tapos ikukumpara natin, kung kaya ba talagang magbayad ng isang Mel Robes, ng isang primera klaseng o abogado di kampanilyang, di ba, sa Amerika. Malay mo naman, afford naman. Malay natin, Diba? bilis ang oras, nakaka 56 minutes tayo. Oo nga. Tapos ang bilis ang oras, nakaka 1,200 yung likers. I always follow you, love you both. Marlene Alicabo, Watching from Cavite, hello po. Bong RLN, Virginia Bautista, hello po. Ang Kingmaker is still available sa Australia, And sa Canada. Sa Canada. And sa Friday na po, ang Yes. Akbang na Maysug, Toronto, Canada. Suportahan po natin ito sa kayong mga kaibigan, kapamilya ron. pansinin nyo kung mayaman ako, sabi ni PH Bonanza. Sige nga, pakulay ka. Uy, hindi lang mga mayayaman pinapansin dito. Oo nga, kung sino yung merong punto na tama, na swak, na merong meaning, pinapansin lahat ang mga yan. tao rito, mga uhaw. Uhaw sa katotohanan at uhaw sa pagbabago ng isang matinong lipunan, di ba? Ulitin mo nga yung pagbabago na merong piyok. Pagbabago ng Nagbibinata ang kaibigan natin dito. Siyempre, ikaw na, di ba? Ikaw na. True, RR Rebo. Mano, ma-confirm mo ba? Meron ka bang kilala sa 24 oras or sa desk ng 24 oras para ma-confirm kung totoong may interview? Kung totoo man yan, Pam, lihiman yan. Ano yun, lalabas na lang siya? Oo, kasi Breaking news siya, gano'n? iskupan yan. Unless na magka-teaser sila para lalo silang subaybayan. Pero sa panahon ngayon, Rolando, hello from Mabalacat. ganun. Yun yung ano I will say, magta-try tayo. Magta-try tayo. Para alam natin para kailan tututok at Yung pagkanta, no? mag-monitor. Yung pagkanta, Oo. no? Kasi sa pagkanta na yan, ano ba ang criteria mo para sabihin mong maganda ang isang performance ng kumakanta Marlon? Credible siya. Credible siya pero depende sa sasabihin niya. Dapat din nasa tono ang Dapat iyong talaga mga titik. nasa tono at hindi sintonado. Dapat ang mga titik lapat sa tono, di ba? Oo, tama. Tas Dapat ano? sa musika. No? Oo. Dapat sa musika ang bawat lyrics ng kanta. Tapos ang pasok mo, dapat timing. Timing. Tama. So yun lang naman ang mga qualification ko. Sana. Tono at timing. Sana. At dito yung baka dito makabawi si Super Ate. If ito, question, hypothetical to Marlon ha. If gusto mo yung resulta ng interview na gagawin niya, will you reconsider your support?
to Senator Amy Marcos Bakit hindi? to deserve your vote Bakit hindi? sa midterm? Bakit hindi? Oh. Bakit hindi? Pero ano yung dapat marinig mo para sabihin mo yan? Ano Ako? yung gusto mong marinig? Aaminin ko na ang kapatid ko ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at ipinangangako ko sa taong bayan na bilang super ate, ako mismo ang magdadala sa kapatid ko para magpa-drug test ngayon at pag nag-positive, sabay silang magsosorry at magpaparehab. Kung hindi man, kung kaya ng konsensya nila, kung hindi kaya ng konsensya nila, mag-resign na yung kapatid niya. Kapag nagparehab, sabihin na natin nagparehab siya, is that stepping down or is that being on leave sa trabaho niya? Live Live siguro. siguro, no? Pero syempre depende rin to kung paano tatanggapin ng taong bayan. Kung meron pa bang kakayahan ang isang Bongbong Marcos na nagpasailalim sa rehabilitation center dahil sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot na pamunuan ng isang bayan. Huwag natin kalimutan pa lahat ng nag-a-apply sa trabaho, lahat bago tanggapin ay kailangan ng NBI clearance. And dapat merong clearance. Meron din tayong psychotest, di ba? Yes, yes. Meron din tayong psychotest at dapat nga isa-ilalim din siya sa psychotest. Oo, no? Mm. Nakakainis. Naalala mo nung tatlo tayong nakaschedule mag-psych test noon? Oo, tayo nila attorney Nakasabay Cataw. natin ang isang Si- Bea. Ano ang apelido niya? Sobel. Zobel. Ang Sobel. social Na secretary. tayo yung Kapal nung nung exam. exam. Sa kanya, ang finilapan lang niya, yung biodata. Yung Yung parang huli CV lang. form, di ba? Yung O, kahit ilabas name, niyo yung ano namin, address, kahit bagsak ganyan. kami rin sa psychotest na yun, dali nyo naman maniobrahin yan. Walang iniwan yan doon sa inilabas nyo na PDF file ni Agent Jonathan Morales na sinabihan nyo certified true copy, pero hindi yun ang original. Di ba? Yeah. She went there, presented herself, pinapirma lang siya, pinafill upan siya ng bio form, tapos wala. Tayo, Pinalis na siya. tayo Kami- talagang mega sagot, no? Oo, Mega parang nangangamote, before kung ano, lunch diba? eh. Oh, before lunch. Yan ang ano natin. At saka tayo yung, kasi may oras, Nagpaano pa tayo, nagpa-swab Swab. test pa tayo. So, kasama yun sa oras natin. at saka yung dahil nakatime yung exam mo, nagmamadali ka ngayon. Nagmamadali ka, tama. May ano. Tapos siya wala. She was May time there and limit then eh. she left right away. Because she is Azobel. Azobel. And cheese, sobrang malapit kay I Louie. Di ba? Kamusta na to si Siya ba Louie? yun? Oo. Siya yun yung Ay, sa... oo. Oo, siya yung si I Louie. No, Siya yung dapat wag mo nang tanggalin Yeah, yung si, isab, because isab, Thor, Thor, because ano. there's this extraction in Oo. Turkey, blah blah Oo, blah. siya yun. Siya yun. Siya yun. Hanapan nyo na yan. Hanapan nyo ngayon ng ano, ng psycho test result. Di ba? My face is my psycho test. Neuro exam, di ba? Result. Oo. Ganon. Well, 6988 kid. Hello po. And paalam na muna tayo, Pam, no? Yep. Meron kaming aralin. Meron ako i-kwento sa inyo. Marlo, alam mo ano yan? Nakakatakot. Nakakatakot yan nakarating na dokumento sa atin na yan. Alam mo, Pam, ito na nga yung ano di ba? May bintang na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung ating presidente. Tapos sa costo mismo, anyway, napatunayan yung alcohol smuggling. Napatunayan yung oil smuggling. Dapat yun ang pinagtutunan ng pansin ng kamera na imbestigahan, ha? Doon sila bumuhos ng kanilang oras. Palagi ka daw pambitin, hindi, ayaw ni Pam ng aralin daw muna eh. Hindi, at saka ano na to, parang information overload na kapag siningit namin sa topic na to. So we were really focusing on discussing yung kay Pulong Duterte and kay Aimee. May flash daw ang document. Baka ma-screenshot yan. Ha? Ito. Yan, Saka to, picture, Pwede nilang i-screenshot yan. Yeah, ito. Oo. Kasi sa Oo, movie. i-stop nila yan. Merong screenshot game nila. ng play At and least stop. nakuha nila, Ayan. Ayan. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ay, yung kay to, sa kaibigan na. Ay, hindi. Ay. Oh, yun. Ay, nako. Doon ako nagagalit. So, dalawang mabigat na issue. Ayun. Yeah. Kaya ako nakakarinig ng baril kanina. Oh, tunog na ng baril yan. Totoo ba yan? Oo, pag nasa Kasi firing range meron tayo, ano? maririnig. Saan meron? Hindi, tingin ko sa construction, pero halos ganun ang tunog. No. Oh my Tunog lang. gosh. Oo. Tapos yun, we'll see. Meron kaming activity gagawin. Hopefully, early next week, isasama namin. Pwede ba mag-video doon sa ganyan? Pwede naman. Pwede? Ano, short video. Pwede rin. Pero hindi Oo kami nga, live. Hindi live siguro. Pwede. Sasama namin kayo sa gimmick namin next week. Oo, ganun. Maraming salamat sa 1,662 And 1,313 na nag-like. likers.